Magandang araw po, ako si Gabs Fidel at ito ang Landas ng Pag-asa. Ang atin pong ebanghelyo sa araw na ito ay galing sa sulat ni San Mateo, Kabanata 13, mga talata 36 hanggang 43. At mababasa po natin sa ating pagbasa ngayon ang tagpo kung saan nanghingi ng paliwanag ang mga alagad kay Yesu Kristo tungkol sa talinhaga ng masasamang damo. Bago ko po pagpatuloy ang atin pong reflection sa araw na ito, matanong ko nga po kayo. Ang lahat ba ng tao ay anak ng Diyos? Ayan. Dito po sa ebanghelyo natin, nagkaroon ng linaw. Habang ang lahat ng tao ay ginawa ng Panginoon ng ating Ama, dito po sa ebanghelyo, nagkaroon ng linaw kung sino ang mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng talinhaga na ibinahagi ng ating Panginoong Hesus Kristo. Ang tugon po ni Jesus, ang anak ng tao ang naghasik ng mabuting binhi. Ang bukid ay ang sanlibutan. Ang mga taong pinaghaharian ng Diyos ang mabubuting binhi at ang mga taong pinaghaharian ng Diablo ang masasamang damo. Pangalawa pong tanong, nasaan po kaya tayo doon? Tayo po kaya ay ang mabubuting binhi o masasamang damo? Nalala ko po yung isang experience ko nung ako po yung teenager pa. Kasi po nasa choir na ako mula 14 years old. So, yung barkada ko, yung kinalakan kong circle of friends, alam nila na nasiserve ako sa simbahan. So, habang tumatanda po kami, meron kaming isang kaibigan na nabuntis siya ng maaga while we were teenagers. Tapos, dahil yung isang kaibigan namin, alam na nasa simbahan ako madalas, sinabi niya doon sa kaibigan namin na nabuntis na, magsabi ka kay Gabs. Pero, sa kwento ng kaibigan ko na yon, ang sagot daw po ng kaibigan namin ngayon na may pinagdadaanan na nabuntis ng maaga, sabi niya, nakakahiya kay Gabs. Masyado kasi siyang mabait. Nakakahiya kasi nagkamali ako. Hindi ko na po nakalimutan yung kwento na yun. Bakit ko po kinikwento? Bilang Kristiyano po, kilalang kilala tayo ng mga tao kung anong ayaw natin. Kilalang kilala tayo ng mga tao na ayaw natin sa abortion, na hindi tayo pumapayag sa premarital sex, na ayaw natin ng mga irregular marriages, at kung ano-ano pang bagay. While ito po ay napakahalaga at patunay na naiintindihan natin ang ating pananampalataya. Kagaya po ng experience ko, alam na alam nila kung anong ayaw ko. Ngunit, yung tagpo po na yon mula nun, pag naalala ko, merong parte sa puso ko na parang nalulungkot pa rin ako. Kasi habang may pinagdadaanan yung kaibigan ko, hindi siya lumapit sa akin dahil baka magalit ako or nahihiya siya. So, ang hamon po sa reflection natin ngayong araw dito sa Ebanghelyo, bilang Kristiyano, saan ba tayo kilala? At habang binobroadcast natin o naninindigan tayo sa mga bagay na ayaw natin dahil taliwas sa pananampalataya natin at sa gusto ng Panginoon, katumbas po nito, sana mas makilala po tayo sa kung anong gusto natin, sa kung anong ina-advocate natin bilang mga Kristiyano. At walang iba, kundi ang pagpapatawad at pagmamahal ng ating Panginoong Jesucristo para sa atin. Sa paglaon po ng araw na ito, ng linggo na ito, nawa itong reflection po na ito maging inspirasyon na habang naninindigan tayo at kilala tayo sa ayaw natin, matandaan natin na tayo ay mga anak ng Diyos at tayo ay dapat na nagsasabog ng mabuting binhi at tayo dapat ay mabuting binhi. At ang mabuting binhi na dapat na isinasabog natin at ikinakalat ay walang iba kundi ang pagmamahal ng ating Panginoong Jesucristo. Pagmamahal na walang katumbas, pagmamahal na walang kondisyon, pagmamahal na habang matibay ay nagpapatawad at habang may conviction ay open para intindihin ng iba. So tayo po ngayon ay manatiling mga mabubuting binhi. At kung hindi man po natin may iwasan na may pagkakataon na tayo po ay napapadpad doon sa side ng pagiging masamang damo, wala po tayong hiyang bumalik sa ating Panginoong Jesucristo.
dahil yayakapin niya tayo at iimbitahan ulit na maging kabahagi at maging tunay na anak ng tao, anak ng Diyos na naghahasik ng mabuting binhi. So magmahal at maghasik ng mabubuting binhi. Maraming salamat po kung kayo po ay na-bless. I-like ang video na ito at i-share po sa inyong mga social media accounts para mas marami pa tayong ma-reach. Muli po ako po si Gabs Fidel at ito ang Landas ng Pag-asa. Magandang araw po!